Napakasarap po talaga sa pakiramdam na po sa isang lugar tahimik. Lalo na pinaghirapan nyo po yung lugar. May sarili kayong taniman. Ako po gusto ko po yung mga tanim kong malalamon. May munting gulayan ako. Eto, pinaghirapan ko. Dahan-dahan pong lumalaki. Hindi po pala dahan-dahan. Ang bilis po talagang lumaki. Tahimik po yung kapaligiran. May respeto po yung mga tao sa kapwa. Lalo na sa yan. Sa kapaligiran po. Diba? Sarap po mag-relax. Ay, nako. Magandang araw po mga kabaybay ko po sa Pinilakalakbayan. Dada muna po ako dito sa aking munting hardin at yung mga punla tumubo na lahat, diba? Malaki na po, bilis. Wala pang isang linggo eh. Ay, nako. At baka maningin po ko ng mga punla sa shop na kasi maraming sa inyo. Ayun po. Sinisip ko po yung mga ibang ano. Salamat. Dada mo po muna ako. Mas gusto ko pong ginagamit ito, garden scissor. Kapag grass cutter kasi, yung mga edges, yung mga gilid, mahirap pong damo. Tsaka maganda exercise po ito sa magandang curve at silhouette po na aking behind. Tama po rin niyo ako. Hindi po pala kaya ng magandang silhouette na likod ko. Dadama ko na lang po yung gilid at gamit po ang grass cutter. Ay, nakaka-relax po talaga pag ganito. Ito lang po mga gilid ang dadamahan ko. Para pag ginamit ko yung grass cutter dito, hindi ako mahihirapan. Ayan, storya po ng grass cutter ko, meron po kasing lilipat na lilipat na ba, pinamigay po yung mga gamit, so nahingi ko po yan. Ayun po, di ba? Malinis. Kakalay-kayin na lang po. Doon na lang po. Tapos doon sa kabilang gilid po. Kakamin ko po. Ganun po yung mga edges, mga gilid. Kamin ko para mas madali pong putulin yung mga damo. Ayun po, diba? Ang linis. Sarap kumiros, sarap maglakad. Tapos yung mga damo, mas kakapal, mas kaganda. Naman po tayo sa kabilang side. Yan, kakamayin ko po yan. Ayan. Di ba? Simot na simot. Ganda po tingnan, ano? At ang pinaka-paborito ko po, pagkatapos maglinis, magkalay-kay. Diba? Napakasarap po talaga ng pakiramdam. Pag malinis po ang loob at labas po ng pamamahay. Una-una po niyan, magandang
ay dudulot pa sa kalusugan po natin. Nare-relax tayo. Hindi pagbabahayan ng mga harmful insects, mga ibang mga hayop. Diba? Ito po sa Finland 3 months lang yung summer. Pero kasumbas po nung kalahating taon kasi wala na pong gabi. Ayan po mga kabayan, didilig na lang po ako. Ayan po ang sarap tingnan. Kapag malinis na malinis po, di ba ang bakuran? Sarap pong maglakad. Nakakawala po ng stress. Diba? Sarap kumilis yung mag-isa kayo, walang masyadong meron. At meron tudungo dyan na mga marites na makikilam. Bakit ganyan? Diba? Sarap pagbubunutin ng mga dilas. Laki na po ng mga sibuyas ko. First time ko po patubo ng sibuyas na malalaki. Dati po kasi mga yung spring onion maliliit lang po yung sibuyas na, pero ito, yun po natin. Ubo na rin yung mga tanim kong pipino. Yung mga lettuce dito. Naku, yung zucchini buti. Hindi ko pinapanalangin na. Namatay pa, nalunod yung buta, pero may tumutabong mga old seeds ng lettuce. Tapos yung chives ko, lago na. Galing po sa mga tindahan po yan. Pag nagluto ko, pinuputol ko dyan. Yung mga Baguio beans po natin. Tapos may mga bulaklak sa gilid. Tumubo na lahat. Yung small red radish ko, ewan ko maglalaman. Punong-puno. Tapos ilisin ko po ito mamaya itong pasti. Pero may mga bagong tubo po yan. Buhay na. Ito yung mga bichuelas, may bulaklak, may vines, may pipino. Ayan. Mga bulaklak na lang ko sa akin, coriander, buhay na rin. Ayan. Tapos yung sicharo. Tapos bush beans, yung hindi po ito gumagapang na bichuelas. Diligan ko po yung mamaya. Mamasa-masa pa muna. Ayan. Tapos yung lettuce dito, palago na palago. Dadagdag po ko ng lupa para mas maganda po yung tubo. Tapos dito po sa islupa, may charing ding magbunot dito. Yung po mga sicharo po yun. Tapos ito, tumutubo dito. Ano po? Pechay Baguio. Ayan, Pechay Baguio yung pagtanim dyan, chinani ko pa yung buto. Yung pinanla ko po sa loob ng container na plastic. Yan po yan. Matubo na. Kailangan po malinis na malinis. Tanggalin nyo po yung mga nasa gilid na pinagputulan ng damo. Kasi mag-create po yan ng mold. Naapektuhan ng punlanin nyo. Tapos yung bichuelas na pinanla ko sa container yan. Tumubo pero hindi lahat. Kasi ulan po na ulan. Iba nalunod. Ito hindi tumubo dito yung bichuelas. Pero titingin po ako sa sa gardening section ng mga punla ng gulay kasi sobrang maganda na po ang sale ngayon. Pagkatapos po magdamo, kaya ba't kayong magsalita? Pipis na pipis yung kabuhayan ko Yan. Ang galing po na kasi creator ng mold. Kailangan po talaga malinis na malinis. Diba? Relax po pag ganito. Walang mga buwisit sa paligid. Tapos yung patatas doon. Tapos yung zucchini po natin. Ayan. Yung sale. Ganda na po ng mga dahon. Sarap mong tingnan, pag malinis. Diba? Ay, naka. Lakad-lakad. Ay, sa kabila pala, sorry. Yung rhubarb po pala natin yun, nalalak na. Hindi ko po maninanitangkay. Tapos yung bulaklak na sale. Na binili po natin. Napakaganda tayo ng bulaklak. Yung pepino, bilis pong lumaki. Yan, Yan po yung kabila. Ikitutur ko po kayo. Garden tour po tayo ngayon saka
linis. Ito mga bitsuelas, may bulaklak po kasama. Ito ko po nilagay. Yung kamatis natin, ganda po ng tubo niyan. Di ba? Nabuksan-buksan ko po itong greenhouse kapag sobrang init kasi maluluto po yung kamatis. Tetepok po yan. Yan. Tapos dito may nakita po ako. May tubo na yung ano. May tubo. May bunga na yung kamatis. Yan ko po muna. Oops. Ay, isang pipino. Yung tataba po ng mga pipino. Nabili po natin na sale. Yung kangko may tubo pero ibang buto namatay po. Kasi lumamig po eh. Nagtanim po ang panibagong buto po doon. So yan ko po muna to. At least may ano po, diba? Mayroon anin akong kangkong. Better than nothing. Dali. Ano po ito eh? Greenhouse na standing. Nabili po natin na sale ng mga bulaklak yun. Buhay na lahat. Tapos dito, pitanin po ang bulaklak, spinach, Swiss chards, bichuelas, tapos magbulaklak na gumagapang. Alam ko may carrots, hindi carrots, hindi yata tumubo. Sobrang nabasa, ulan na ulan. Tapos strawberry po, ayun na. Tapos yung vines na nabili po natin, ito oh, yung yan, tumubo na po. Tapos dito may pipino sa mabulaklak, yung parsley sa yun, humalago na. Tapos yung mga bichuelas yun. Tapos ito, yung mga Chinese cabbage. Ito walang tumubo dito. Yan. Baka ilipat ko po yung iba. Pero pag nagdikit na po yung ugat, hindi ko na ano, gagalawin na yan. Bibili lang po ako dito ng mga punla. Oh. Tapos ito, mga lettuce. Diligan ko. Okay na. Dito may ibang variety po kasi. Yan. Yung po mga kabayan, yung rhubarb ito. Sandali dito po pala. May mga ano po, moss. Acidic po kasi yung lupa eh. Tapos yung ating pong berry, gooseberry. Yan, dami pong bunga po niyan. Yan. Nakikita na po yung mga bunga. Dami po. Yan, tapos yung raspberry. Yan, tumutubo na. Tapos yung mga bulaklak dito, yan, papakita na po ng gills. Ako pag bumuka po yung napakarami, napakaganda. Ito din po. Ito maganda. Ganda rin bulaklak nito. Po mga kabayan, di ba? Sarap po ng malinis na bakuran. Ayan, galing po ako sa gardening section. Pasensya, hindi ako makapag-ikot kasi may mga ibang tao. Bumili po ako ng 2 bulaklak. Puro sale na po ito. Saka 2 kukumber. Tingnan po tayo. Paano po mga kabayan? Maraming salamat naman po sa inyong oras na inila sa pinila ang lakbay. Sige po muna itong parsley. Kailangan po hindi talaga tinatanggal po ninyo yung mga nabubulok na dahon kasi kumakain lang po yun ng nutrients. So yung nutrients dapat mag-concentrate po sa panibagong mga tubo na dahon. Isin po ninyong mabuti. Yan.
Maraming salamat na po sa inyong oras nila sa Pinilakan Lakbay. Ngalagaan po natin ang ating kalikasan dahil diyan po lahat ng gagaling ating pangangailangan. Ang sarap pong kumilos sa isang komunidad, malinis sa kapaligiran, malay nyo maging turismo po. Ang lugar po nito kung lalo na kung malinis, di ba? At may pagkakaisa. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!